Hi, si Dudes po ulit. Kamusta? So, welcome back po ulit sa aking tutorial ng Photoshop para po sa mga beginners, no? So, ngayon po ay pag-aaralan po natin yung basic compositing o yung magawa tayo ng composition since napag-aralan na natin yung mga basic selection, yung mga tools na gagamitin natin, tapos yung kamakailan lang yung color matching, tapos yung paano yung eraser tool, at ngayon yung transform tool naman pag-aaralan din natin. So simulan natin. Since alam na natin yung mga tools na yon, ngayon susubukan naman natin yung imahinasyon natin. So mas madali na sa inyo na gumawa, lalong lalo na pag magaling kayo sa mga pagko-compose or buhay yung imahinasyon nyo, hindi gaya sa akin. So ngayon, etong simpleng composition na kumuha ko ng gunting, hindi download ko sa internet, tapos ballpen, tapos zipper, at nag-open din ako ng file para sa paglagyan ng composition. So una, pag-aaralan natin yung tatanggalin natin i-extract natin tong gunting. So since hindi na masyado mahirap kasi nga pinili ko yung puro puti na yung background para hindi na ako mahirapan sa pag-extract, but alam ko naman na kaya nyo na mag-extract. So ngayon, syempre gagamitin ko yung magic wand or quick selection tool, ayan, para sa mabilis na pag-extract. So anong sunod natin gagawin? Since ang selection na yan is pang kalahatan, subukan natin mag Ctrl J para Ctrl J or i-duplicate natin yung layer via copy kung ano yung labas niya. So kung titingnan natin ang lumabas niya, ito yung na-select, yung white, yung background mismo ng So ibig sabihin yan, punta ka sa select or inverse mo or shift Ctrl I para yung mismong gunting lang makukuha natin. So shift Ctrl I or inverse, and then Ctrl J or jar sa mga keyboard natin. So far okay naman yung selection natin, or kung kailangan mo pang mag-refine edge para maganda yung pwede mong i-refine. Buti at ni-refine natin, nakikita natin na may portion pa dito na puti. So balik tayo, select natin add para ma-select din to, off. Refine edge tayo, pwede natin nalinisin namaya. Lagay natin 1. Okay, Ctrl J, close natin yung background. Ito, linisin natin, delete sa ating mga keyboard. Ayan na, malinis na. So ito, dadalhin ko to sa itong isang file na binuksan ko, yung open, yung malinis na file. So drag mo lang, tapos drop mo dito, yan, or Control All, copy, o mas madali ito, drag and drop. Ayan na siya. So ano pa, next is yung ballpen, si Parker. So as usual, walang kahirap-hirap, shift Ctrl I para inverse, tapos refine edge para medyo malinis. Kita natin yung mismong edges niya may puti pa. Lagyan natin ng feather,
feather, tapos shift edge, baba natin yung shift edge. Alright, yung feather niya sobra naman. 1 shift edge. Okay, okay na yan, as long as alam na natin kung paano gawin para madali lang yung trabaho ko. Okay, and then Ctrl J sa layer natin. Dito na ba siya? Ayan na, dito na pala eh. Ayan, off. Ctrl V, V or move, drag and drop here. Ayan, next is etong zipper. Naman ngayon off. Hindi ata maganda kasi may nakabukas na ako ulit. Hindi, plus shift J. Yan na siya. So drag and drop, off. Napasama yung black, walang problema. Pwede natin erase yan gamit yung eraser tool. Lakihan ang size para madaling mabura. Yan. Ayan. Alright. So, ano nga bang naisip ko? Ang gusto kong mangyari, eto, ilagay ko dito. Tapos, eto na yung transform tool na gamitin natin. Yung transform tool, saan ba siya makikita? Edit. Eto, transform tool. Or, Ctrl T. Or, sa edit menu bar. Tapos, hanapin nyo yung free transform. Ito yung Ctrl T. Or, transform. So, dito papakita ko sa yung Ctrl T. Halimbawa, ito. Lakihan natin ito. Scale muna natin. Ctrl T. Ayan yung free transform. So, pag hinawakan mo dito yung ayan. Pag wala kang pag diretso mo lang siyang ipalakihin, mapapansin niyo nasisira yung niya, yung original image niya. Balik tayo. Pero pag hinawakan niyo yung shift or pinindot niyo yung shift sa keyboard natin, tapos sabay drag tayo, so hindi nagbabago yung itsura niya, although lumalaki siya pero hindi nagbabago yung format niya, no? Hindi na siya nasisira, hindi gaya pag wala yung shift, may papalapad siya, hindi pantay. So alam ko na pag-aralan natin yan dati, yung shift tsaka alt naman yung sa gitna yung so alam ko na pag-aralan natin to. Sa halimbawa yan, ito yung trip ko ngayon, gusto ko yung ball pen, ito ganyan, transform, Ctrl T, shift alt, tapos ito yung gagamitin kong isang hawakan niya ng gunting. Ito yung gusto kong mangyari. Yan. Ayusin ko gamit yung transform tool. Lagyan ko pa para magpantay. Yan. Para siya malaki. Yan. Check. Remove. So, hindi ko makikita kasi yung gunting kasi nasa ilalim yung layer niya. So, ang diskarte, lagyan natin ito ng ball pen para huwag natin kalimutan mag-label pala. Kasi para alam natin kung ano na yung hinahawakan natin. Zipper. Ayan. So, tingnan natin nasa taas yung zipper. So, pag nilagay natin, nasa ilalim, hindi nakikita yung mga So, pwede naman itabi. Since ito yung tinatrabaho natin. Of F. Ayan. So, ang gusto kong mangyari, burahin ko to. Itong isang handle ng scissor o ng gunting. Gawin ko yung ballpen ang magiging magiging isang handle niya. So punta ako sa layer ng scissor or ng gunting, tapos
delete or E sa keyboard natin. Tapos yung brush natin, pwede na to. Tapos lagyan natin para mabilis. Ayan, nabura na yung yung isang handle. So isa pa, pag naka-block yung layer ng ballpen, ang ballpen pwede natin bawaan yung opacity para makita natin yung ilalim, no? So ayan, nagiging transparent na si ballpen. So alin yung buburahin natin? Ito yung portion na to. So sa selection natin, pwede natin gamitin yung lasso natin or marquee natin. Ayan. Tapos punta ka naman doon sa scissor mo kasi yun yung buburahin mo eh. Kasi pag sa ballpen ka, hindi mo pa rin mabubura yan kahit anong delete mo kasi wala ka sa layer mo. So punta ka doon sa scissor mo or sa gunting mo, tapos press delete. Ayan, malinis yung delete mo. Yun, okay na siya. Balik mo yung opacity ng ballpen. Ayan, malinis na yung pagkakabura. So ito tatanggalin naman natin. Ayan, ito lang matitira natin. So paano? Ganun pa rin ang, since nasa taas siya, madali na lang siyang burahin. So E sa ating mga keyboard or eraser, then bura. So palitan natin yung hardness ng eraser natin para maganda yung pagkakabura. Magbi-blend siya. So tingnan natin yung opacity ng ballpen. Ayan. Pwede nating gamit itong marquee tool. Kaya ito natin, lagyan natin ng link. Tapos pag nag-delete, gamit ang eraser. E. Pag nag-delete tayo niyan, ibig sabihin yan, ang nadi-delete lang yung nasa loob mismo nung selection natin. Yung ginamitan natin ng lasso tool kanina. Anong polygonal lasso tool. So ganun naman kaganda, no? Kung may gusto kang hindi madamay dun sa erasure mo, gamitin mo lang yung selection mo. I-select mo siya, tapos burahin mo. Hindi na mabubura yung iba dyan. Alright, Control D para deselect. Taas yung opacity. Ayan na. So ano na yung tsura niya. Ito kailangan ma-blend natin. Ma-blend natin dito sa gunting. So paano ba? Header transform, palitan natin yung niya. Medyo hindi siya nagmamatch. Pilitan natin. Iklian natin. Or yan natin. I think. Okay na yun. Alright. Tapos delete. Tapos ayusin natin yung pagkaka-delete para mag-blend siya. Yan. Ano ba maganda? Dito galing. Ayan, pwede natin ipakita yan. Ito may sobra dito. Okay, so far at least nag-blend na siya, no? Ngayon gagamitin naman natin yung color matching para magma-match siya. Ngayon pag-aralan natin or napag-aralan na natin kung paano gawin yung layer natin, ballpen. Punta tayo sa image menu bar, adjustments, hanapin natin si match color. So here you are, si match color. Pas natin to para makita. Ayan. Si match color, ito yung gaya ng sinabi ko dati, hanapin natin yung mark source natin. Halimbawa si gunting ang source natin, tapos yung background natin off. Napansin nyo nagbago kasi mali, layer 1 off. Yan, naging itsura na ng gunting yung si Parker. Ganun ka powerful si color match, si match color. So ito pwede nyo paglaruan, si fade. Dito nyo kontrolin kung
okay na ba siya para sa inyo. Yan, halimbawa okay na yan. So depende na sa inyo yan. Ayan, okay na si gunting tsaka si ballpen. Ngayon si zipper naman, trip ko naman kay zipper, ang kukunin ko lang naman kay zipper ay ito lang, itong portion na to. Backspace, kung nagkamali, backspace lang. Yan, select na siya, Ctrl J. Off natin tong layer na original kasi ito lang gusto ko mangyari. So transform tool uli, Ctrl T, then ikot natin. Ayan. So by the way, ang transform tool hindi lang pwede mong free lang yung pag-transform mo. May pipilian ka rin pag nag-right click ka dyan, may nakalagay free transform, scale, rotate, skew, distort, perspective, warp. Yan. Ngayon pag-aaralan natin yung flip horizontal, flip vertical lang, yung mga basic. Ito later mapag-aaralan natin itong mga to. Yung warp, maganda itong gamitin. Perspective. Ayan. So halimbawa flip horizontal, ayan, horizontal siya. Flip naman vertical, vertical naman siya. Flip vertical ulit, tapos flip horizontal lang, or flip 180, 90. Ayan lang. Pwede nyo na i-explore yan. Carry nyo na yan. Yan, transform natin. Tapos, yan ang gusto sana mangyari. Zipper. Gunting. So, gamit ang control sa mga keyboard natin. So, bago yan, since nasa taas yung layer ng zipper natin, of Arabic Isyada zipper, ayan, tapos ilagay natin sa ilalim para hindi halata, ilalim ng gunting kasi gunting yan di ba? So ilalim yan, ilalim, lagay natin sa ilalim, drag natin pababa, boom, ayan na, ayan na siya, hindi na siya halata, di ba? So Ctrl T sa zipper natin, yung hawakan natin, pwede natin i-transform yan. Yan. Ayan. Pwede natin itong ilain pa dyan. Yan, may lumagpas. Siyempre, alam na kung anong gagawin dyan. Gamit yung eraser tool or polygonal lasso tool, tapos delete. Pag meron pa, litan natin yung sa bracket key natin paano liitan yung brush, or dito right click, palitan natin yung ayan, para medyo maganda. Delete yung sobra. Ayan, tandaan natin nasa layer tayo lagi. Ayan na ang labas niya sa trip ko. So meron pang isa, lagyan pa natin itong isa, zipper uli, tapos duplicate natin yung zipper. So duplicate layer or Ctrl J sa mga keyboard natin. So duplicate layer, boom, zipper copy, okay, ayan na siya. So wala tayong nakita lumabas, pero ibig sabihin yan, nandito yan sa taas ng zipper. Ayan o, layer na yan. Pag hinila natin yan, ayan, naiiwan yung isa. So paano gawin natin? Ctrl T, transform tool, tapos right click, flip vertical, ayan, tapos click OK or check, lapit natin dun sa transform tool, ayan, ayan na, wow, gawa na yung trip ko. So next, gagawin natin, pwede natin i-delete yan, mga yan, hindi natin gamitin, or yan natin dyan as since nabuo na natin yung gusto natin, kung okay na para sa atin yan, gawin natin, i-merge na natin, no? So select natin yung apat na layer by holding shift, then click sa
left click sa baba, zipper, na highlights na lahat. So right click or merge layers or Control E sa keyboard natin. Boom. Ayan na siya. So hindi na masisira yan. Buo na yung layer natin. Pwede na natin yan i-transform, palakihin natin. Off. Maalis. Sorry. Ayan. Ayan na yung ano natin. Control T. Tapos baguhin natin yung position niya. Masyadong malaki yata. Control T. Tapos litan natin. Ayan na yung gunting na bullpen na may zipper na trick ko, na gusto ko ipakita sa inyo yung mga basic lang kung paano mag-compose. So sa susunod, pag-aralan natin yung hair coloring siguro. So God's will, kung may time pa, na daanan natin lahat ng mga basic. So far ito yung basic compositing. So pamamagitan lang ng ballpen, gunting, tsaka zipper, nakabuo na tayo. So maraming kumakalat sa internet, pwede mong gayahin yan kung ano yung trip mo, para lang ma-master yung mga basic natin na mga tools, basic natin na knowledge about Photoshop. So ano pa ba? Huwag kalimutan mag-share at mag-subscribe at mag-like. Maraming salamat, mabuhay, at God bless us.